uuwi na daw ng Pilipinas etong si Vice President Sara Duterte, kasi tapos na nga ata mga kababayan yung kanyang ginagawa dyan po sa The Hague, Netherlands, na makumpleto yung legal team ni dating Pangulong Duterte para depensahan etong si Digong. Kasi maliwanag naman, sinasabi din ni Sara, kapag ka nakumpleto na po niya yung mga legal team na magdidepensa kay Duterte, ay uuwi na po siya ng Pilipinas. So ngayon, pakinggan po natin, ito nakita nating balita galing po dito sa teleradyo. I-play na po natin. Handa na umanong umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos maging abala sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon sa Vice Presidente, naibigay na niya ang hinihinging dokumento para sa pagbisita ng ilang miyembro ng pamilya sa kanyang ama at babalik siya ng Pilipinas. Tsaka maganda yun mga kababayan, kasi pagka bumalik na siya ng Pilipinas at nagsimula na nalitisin yung kanyang trial dyan po sa Senado mga kababayan about do sa kanyang impeachment, mahaharap niya po. Kasi mas maganda kung talagang haharapin yan ni Sara Duterte at siya mismo yung makikita natin na nililitis dyan po sa Senado. Kasi lahat ng mga kababayang Pilipino po natin talagang inaabangan na at hinihintay na kung kailan magsisimula etong impeachment trial ni Sara Duterte dyan po sa Senado. Ipagpatuloy pa natin kapag naayos na ang kanyang biyahe. Sa kabila nito, nanindigan ng isa sa mga prosecutor sa impeachment trial na si House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor o Representative Lawrence Defensor na tuloy ang paglilitis dumaluman o hindi ang Vice Presidente. Diba? Tama! Iginiit din ni Defensor na marami pang questionableng pangalang lulutang sa sinasabing nakinabang sa confidential fund ng Office of the Vice President. Una nang lumutang sa acknowledgement receipts ang pangalang Beverly Claire Pampano na kahalintulad sa uri ng isda at Sala Kasim na kaparehas sa parte ng karneng baboy. Kinuwestiyon din ang pangalang Miko Harina. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, ang mga Duterte expert sila sa galawang ganyan. Kasi di ba kung matatandaan nyo, bawat upload natin ng mga video, ine-expose natin mga kababayan yung kanilang ginagawa kahit nung mayor pa lamang etong si Sara Duterte. Saan ba naman kayo nagkatala? Kahit GRO mga kababayan, naka-payroll sa Davao City Hall nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya pa ang alkalde ng Davao City. Pero inyo kahit yung mga babaeng naka-payroll, basta bibigyan lang ng kaligayahan yung mga bisita ni Digong. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ralph Josh Bacon at Patty Ting nakaparehas sa pangalan ng mga pagkain. Nauna nang nadiskobring walang record sa Philippine Statistics Authority ang halos 2,000 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at Department of Education. Sigurado akong sa dami ng pondong yon, mas marami pang kalokohang pangalan ang lalabas. Napakaganda ng personal niya sasagutin. Yes. Pero kung ayaw niya talaga magpakita, ang kanyang abogado ang pwedeng magpresenta ng testigo para sa kanya. Sabi ni Mama Pamela Morimoto, pag umuwi yan, maghahasik ng lagim na naman yan at pa-impeach yung si Sara. Hindi, ang tingin ko dito mga kababayan, marami pang mga mangyayari at marami pang gagawin itong si Sara Duterte na ikapapahamak na naman po ng kanilang kampo. Kasi sa totoo lang, pag napurbok na naman yan ng kanya mga taga-suporta, magsasalita na naman yan ng kung ano-ano laban sa gobyerno. At ang ending, sila lang din ang mapapahiya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mag-cross-examine. So ayan, maliwanag naman po kay Congressman Defensor, marami pa ang mga lalabas mga kababayan ng mga pangalan na nakinabang at gumamit noong confidential funds na mga hindi po nag-e-exist. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may mga dodonggang, may mga pangalan ng chichirya, pangalan ng cellphone, pangalan ng prutas mga kababayan at kung ano-ano pa na nakinabang at gumamit ng confidential fund. So ngayon, kung uuwi na itong si Sara Duterte, malaking bagay po yan kasi mas mahaharap niya yung impeachment trial mga kababayan na magsisimula pagdating po ng July. Kasi alam naman po natin, pag tungtong ng July,
automatic mga kababayan yung impeachment trial ni Sara Duterte magsisimula na po yan at wala nang pwedeng idahilan yung kampo ni Sara Duterte na hindi nila napaghandaan yung patungkol po sa impeachment trial ng kanilang amo. So ngayon para sa akin mga kababayan, mas maganda na umuwi ng Pilipinas at harapin ni Sara Duterte yan kung kaya niyang harapin. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin na kung saan eto daw pong si Sara Duterte ay hindi na daw po naniniwala pa na makakakuha daw ng hustisya etong si Digong dyan sa Senado. Ibig sabihin nito mga kababayan, wala nang tiwala si Sara Duterte sa ginagawang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Kasi nga ang ginagawa lang naman ni Senator Amy Marcos, hindi na para ipagtanggol pa etong si Duterte. Kung hindi, para expose, ilabas ng ilabas yung kanyang sarili at nang makakuha siya ng mga taga-suporta at butante. Kasi alam naman po natin kapag may hearing sa Senado, napapanood yan sa mga telebisyon, napapanood yan sa mga social media o di kahit papaano, exposure po yan kay Senator Amy Marcos. So parang ang nangyayari dyan mga kababayan, hearing for election lamang yan for Senator Amy. Kaya nga kung tutuusin, dapat itigil na po yan. Kasi nga unang-una naman, wala namang pupuntahan yan at pera lang ng taong bayan yung sinasayang dyan. So ngayon, pakinggan po nating mabuti. Ito nga sinasabi dito sa News 5 na kung saan mga kababayan, Vice President Sara Duterte naniniwala na hindi na makakakuha ng hustisya ang ama sa Senado. Ibig sabihin, nawawala na ng tiwala etong si Sara Duterte sa ginagawa ni Senator Amy. Muling nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang kanilang panawagan dyan sa The Hague? Andre, gaya pa rin ng dati, talagang nais nila at panawagan nila mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte papauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon. Ito nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At nakatakda na umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Ipinarinig ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ng Vice Presidente pero pinayagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best and everything I did for my country, whether the statement is acceptable or not. Kita niyo mga kababayan, dun pa lang sa sinasabi lagi ni Duterte, dito sa mga pahayag na binibitawan ni Vice President Sara Duterte, yun pa lang masasabi na talagang may ginawa si Duterte nung panahon niya. Na kung saan mga kababayan naging dahilan para magkaroon ng extrajudicial killings or etong AJK. Kasi lagi naman sinasabi ni Digong lahat daw ng ginawa niya para daw po sa bansang Pilipinas. So kung iisipin po natin ng mabuti, doon pa lang mga kababayan talagang inaamin niya na may nagawa siya nung panahon po niya na naging dahilan para magkaroon ng AJK, ng extrajudicial killings. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pag-amin na nga yun eh. Nababahala raw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano pinayagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Sarap ng buhay. Tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. Unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan. Yung doktor. Yes, very very conservative sila sa gamot. Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumite ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Ubos ang yaman! Hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa amin. Naniniwala kayo mga kababayan? Eto press 1 nga kung naniniwala kayo
na magbibenta ng gamit ang mga Duterte para tulungan etong si Digong. Presto mga kababayan kung hindi dahil mayaman naman talaga sila at marami silang pera mga kababayan at biglaan yung paglobo ng kanilang mga ari-arian at ng kanilang mga pera buhat nung nagkaroon sila ng posisyon sa national government, and especially kahit nung mayor pa lamang etong si Digong talagang mapera na mga kababayan. Ano po, kasi nga alam nyo na yon. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon Grabe, no? ang pakikipag-alyansa sa PDP. Grabe mga kababayan yung sinabi ni Sara Duterte. Dalawa lang yan. Either na nagpaplastikan kami o ganun pa rin sa madalit salita. So ibig sabihin, may doubt. May doubt pa rin mga kababayan sa puso ni Sara Duterte na kung saan siguro tingin niya baka pinaplastic lang siya ni Senator Amy Marcos. And then mga kababayan, mismong siya na nga nagsabi kahit pa gumugulong sa Senado, yung ginagawang investigasyon ni Senator Amy Marcos, hindi na sila naniniwala mga kababayan na makakakuha pa sila ng hustisya dyan. Kasi nga, wala na naman kasi dyan si dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte ay naandi dito na sa The Hague, Netherlands, at tanggapin na po natin yung katotohanan. Pagtungtong ng September, uumpisahan na yung paglilitis patungkol po sa mga aligasyon at kaso na isinampa laban po sa kanya. At yung hearing ni Senator Amy Marcos, wala na pong magagawa yan. Kaya nga hindi na po natin alam kung saan patungo at kung saan papunta yung hearing na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mangampanya. Pagkaalis siya sa ICC, saka naman dumating ang mag-inang sina Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Grabe, ito yung isa sa mga napansin ko dito mga kababayan Bakit kapag padating si Sara, wala etong si Hanilet. Pero paalis na etong si Sara o kaya nakaalis, saka naman dumadating mga kababayan, etong si Hanilet. Sa tingin nyo mga kababayan, ano kaya ang meron? Andre, sinabi rin ni VP Sara Duterte na nakatakda sila magsalitang magkakapatid sa pagbabantay at pananatili nga rito sa dahig. So kung sakaling uuwi, si VP Sara may iwan dito si Kitty at mag-overlap yung pagbisita naman ni Congressman Paulo dito sa lugar. Saka susunod naman si Mayor Baste if ever. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga overseas Filipinos, hindi lamang galing dito sa The Netherlands kundi sa iba't ibang panig ng Europa, lalo weekend. Kaya inaasahan na mas marami-rami talaga mga Pinoy at taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dito sa labas. Bantay sarado naman sila ng mga Dutch police at may nakalagay na rin ng mga barikada para nga hindi makasagabal sa mga nagbibisikleta, mga pedestrian at mga motorista dito sa lugar. Inaasahan din na bibisita dito ang ilang mga kaanak ng dating Pangulong Duterte para magbigay ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta. Andre. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat live mula sa The Hague, Netherlands, Mon Gualvez. Ayan, maliwanag mga kababayan ha. Kahit pag gumulong yung mga hearing ni Senator Amy na yan, wala na pong pupuntahan yan. Kaya nga po hindi natin alam kung saan patungo yung hearing na yun ni Senator Amy, kung bakit kailangan pa na paulit-ulit na ipatawag yung mga government official at yung ating mga kapulisan na nagtatrabaho lang naman. Kasi kung tutuusin mga kababayan, isipin nyo po mabuti ha, kahit anong gawin nila dyan, kahit anong palabas na gawin dyan ni Bato de la Rosa, ni Bongo at ni Senator Amy, hindi maiaali sa isipan ng mamamayang Pilipino na mga re-electionist yung mga yan. Ibig sabihin, kailangan ng mga yan kailangan ng mga yan maipakita sa publiko at kailangan ng mga yan ng exposure para makakuha sa mga kababayang Pilipino po natin ng boto kahit papaano. Kaya nga kung iisipin po natin, ang makikinabang lang na mga hearing na ginagawa nilang yan, sila lang din. Hindi si Duterte, hindi ang mga Duterte, kung hindi etong mga senador na re-electionist na nagsasagawa ng mga hearing na yan. Kaya kung tutusin mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Nung first hearing, umubos ng 6 na oras, doon pa lang kung tutusin, ubos na Yung mga dapat pag-usapan, doon pa lang solve na. Nalaman na ng taong bayan yung dapat nilang malaman at nalaman na ng mamamayang Pilipino kung para kanino talaga yung hearing na yon. Doon pa lang dapat tapos na Pero hindi ba kayo nagtataka?
bakit mukhang ayaw ata tapusin ni Senator Amy Marcos at balak pa atang gawin na Netflix yung may series? Kasi nga naman mga kababayan, alam naman po natin na re-electionist yung mga yan. Kaya wag ninyong susuportahan yung mga trapo na ginagamit yung resources ng mamamayang Pilipino, yung pera ng taong bayan, yung resources ng gobyerno para sa pangsarili po nilang interes. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pera nyo po yung ginagamit tuwing nagkakaroon ng mga hearing dyan po sa Senado. Tsaka ito pa nga yung pinakamatindi dito Pagka pinag-uusapan ay interest ninyo, yung sinasabi ninyo na dapat umpisahan na yung impeachment trial, bingi at kunyari walang narinig, yung mga yan. Pero kapag pinag-uusapan ay yung interest ng mga kaalyado nila, yung interest na mapapakinabangan nila, ang bilis po nilang magsagawa ng mga hearing na yan. Kaya para sa akin, sa first hearing pa lang ni Senator Amy Marcos, solved na ang mamamayang Pilipino. Nalaman na kung ano yung totoo, dapat doon pa lang tapusin na yan. At wag na dapat magkaroon pa ng mga kasunod dyan kasi wala na naman po talagang pupuntahan yung hearing na yan.